by province strategy to connect with voters and garner support behind a united vision of stability, development, and good governance under the Bagong Pilipinas banner. And now, it is my pleasure to introduce the senatorial candidates of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Solid na Mayor, MMDA Chairman at DILG Secretary. Solid ang plataforma, basta Kilos Abalos, solid. Numero 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Ben-Hur Abalos. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9 sa balota, Abby Binay. Ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan. Numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Never late, never absent ang senador ng pamilyang Pilipino. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Abogado, General, Lingkod Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, tol ng bawat Pilipino. Number 61 sa balota, Senador Francis Tol Tolentino. Mga kababayan, ang magiging taga-Senado, ang kakampi ng inaapi, number 63 sa balota, Erwin Tulfo. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. We are now open for questions. Ang mga members of the media natin, instructions lang natin ay please state your name, followed by your media organization, kasunod ng inyong tanong. Pwede na po tayo magsimula. Balbalaga salamat, masantos yung araw, matsikatay namin. Ako po si Eva Visperas ng Sunday Punch. Ang tanong ko po, maraming mangingisda mula sa Pangasinan ang umaaray dahil sa panggigipit ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nawawalan sila ng hanap buhay at kinabukasan. Kung kayo po ay mahalal bilang senador, ano po ang konkretong tulong o aksyon na maibigay ninyo para matulungan silang makapagsimula muli at maprotektahan ang kanilang karapatan sa ating sariling karagatan? Maraming salamat. Maraming salamat. We are now open for your answers for our senatorial candidates. Senator Tol Tolentino. Siguro po, mahigpit natin ipapatupad yung Republic Act 12065, yung Archipelagic Sea Lanes Law, na maliwanag po kung saan dadaan yung mga malalaking barko galing sa ibang bansa, yung maliliit na bangka ay nasa labas. So sa ganung paraan, may iwasan po yung banggaan. Yung pambubuli, alam ko po yung nangyari sa Villasis. Ako po ay nakipaglamay din po doon sa mga kababayan natin na nabangga ng isang malaking barko dito at nasa isang husgado pa ho ito sa Singapore para makakuha tayo ng claims. Ang kailangan po siguro dito ay patuloy na palakasin natin ang Coast Guard at ang BIFAR. At idagdag ko pa ho dito yung PNP Maritime Police Command na sa ngayon ay medyo mahina. At gusto rin po natin mangyari na ipakita sa China na may katapusan naman yung kanilang ginagawa. Hindi naman po siguro kailangan na 57% lahat ng manggagaling sa West Philippine Sea ay mapupunta sa kanilang hapagkainan. Hindi naman po siguro karapat-dapat na yung yaman ng dagat natin, kabilang po siguro ang 5.4 billion barrels of oil sa West Philippine Sea ay naglalaway pa sila. Ito po ay pag-aari ng Pilipinas, makakatulong sa pagbaba ng kuryente natin at gasolina. At siguro dapat ipakita natin bilang isang bansa na nagkakaisa po tayo. Marami pong mga bagay na naungkat kami kahapon na hindi napakaganda at kanais-nais dahil may mga nalilinlang, nalalansi, na naiiba yung pag-iisip dahil sa mindsetting na ginagawa ng People's Republic of China. Malawakan po ito. Nakita nyo naman yung nangyari nung nakaraang February 25, 2025, yung nahuli sa El Grande sa Subic, yung nahuli po maging sa Makati, sa San Antonio Village,
yung mga espiya doon, yung nahuli po sa Palawan, yung Palawan 5. Lahat po ito ay magkakaugnay. Hindi lamang po doon sa tinanong mo, lahat po ito ay magkakaugnay, isang concerted effort to really undermine the democratic system and our way of life here in the Philippines. So, mahaba-haba po yung sagot ko dyan, pero yun lang po yung tugon ko. I-implement ng maayos yung Republic Act 12064. Baguhin po siguro yung ating mga batas patungkol doon sa pangingisda, lalong-lalo na doon sa lumabas na Supreme Court decision. At siguro dagdagan pa ng tulong ng pamahalaan ng BIFAR yung ating mga mangingisda. Noong 18th Congress, final ko yung bill declaring the Philippine Maritime Zones. Na wag lang umasa sa UNCLOS, United Nations on the Law of the Sea. Pero nideklara natin yung sarili natin talagang maritime zones. Hindi namin napasa, pero pinasa ni Senator Tolentino in the 19th Congress. Pinirmahan ng Pangulo. I'm saying, oversight. That is the most important thing also that the senators should be doing. And congressmen, for that matter. Hindi lang mga bill na pinasa mo dati or bill na ipapasa mo or mga batas na ipapasa mo. Importante yung naipasa mo dati ay mag-oversight function ka ron. Tignan mo kung ini-execute ng tama. Katulad ng 10264, ng Philippine Maritime Zones Act. Yun ay dapat naming gawin at gagawin namin. Karoon kami ng overseeing yung kung paano pinapatok ng Executive Department yung mga batas na yun patungkol sa West Philippine Sea. Siguro madagdag ko yung kay Senator Tito Soto. Yung batas na yon, sa mga naungkat namin kahapon, kaya gusto ng China na manalo yung pro-China senatoriables, ay gusto nilang ma-repeal yung batas na yun. Gusto nilang ma-repeal. Wala nang oversight nun kung repealed na yun. Hindi na ipapatupad. So tuloy-tuloy pa rin yung banta. Hindi lang pambubuli, kanila na yun. So maliwanag yun doon sa mga naungkat namin kahapon at ang nagsalita mismo nito ay ang National Security Council. Attorney Abalos. Siguro malinaw sa lahat na ang team ng alyansa ay pro-Philippines. Importante ang sovereignty, ang soberenya ng Pilipinas. At malinaw sa bawat isa dito, maski nasa kwartong ito. But first things first, malaki sila, maliit tayo. Siguro these are things to be learned. At anong dapat gawin natin? Unang-una, through the budget. No? Bigyan natin mas lalo ang itong mga Coast Guard natin, kita naman natin From the oil spill na nangyari, talagang kulang na kulang. Sa mga Southern Seaboard natin, yung mga smuggling, talagang kulang. No? Kaya dapat ponduhan na talaga natin ang gusto ito. This is for our own, not only about China. Pangalawa, meron kami, ako yung DILG, meron kami PNP Maritime. Buong Pilipinas po iyan. Siguro dahil maano sa West Philippine Sea, dito na natin ibuhos ang resources. Kasi gasolina lang yan, napakamahal na yan No? Tignan natin. No? At pangatlo, aside from this, yung sinasabi nating law of the sea, yung sea lanes na sinasabi ni Senator Tolentino at yung sinasabi ni Tito Soto, let's make sure that this will remain for the interest of our republic, of our people. Kaya nga, importante sa mga nakikinig ngayon, pakinggan nyo maigi ang plataforma ng alyansa. Lahat po ito ay pro-Philippines. Tandaan nyo po yan. As long as we are here. No? Yun lang po. At hindi lang siguro yun, kung talagang ang mga mangingisda, hindi lang naman sa Pangasinan, sa Villasis, hanggang Sambales po ito Lahat ito. Hanggang sa, siguro tignan natin how we could also help our fisher folks. No? Tulungan na rin natin sila. Through some other ways. Anyway, marami ka namang mga pondo dyan. Through AX, TUPAD, kung AKAP. Siguro unahin na po natin ang mga pamilya nila. Maraming salamat po. Thank you. Kung wala na pong karagdagang insights, we move on to the next reporter. Kindly state your name, media organization, and question. Yes, good afternoon, Catherine Valente from the Manila Times. So related din sa China issue, sinabi po kahapon ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the Philippine elections and may mga Chinese state-sponsored activities daw po that tend to support
senatorial candidates who are pro-China. And they're also working against those who are anti-China. So what's your thought on this, sir? Thank you po. Senator Tolentino. Inuubo na tuloy ako dyan sa... Alam niyo po, kahapon nilabas ko yung mga dokumento para patunayan na yung sinabi mo ay hindi haka-haka. Para patunayan na hindi lang sa atin dito sa bansa natin, kung hindi nagmumula sa China yung kumpas kung ano yung gagawin. Noong November 8, 2024, pinirmahan yung Maritime Zones Law. November 12, nagkaroon na ng order ang Chinese Embassy kung ano yung gagawin. Umula na po ng batikos. Umula na ng batikos sa akin. Siguro sa akin, 100,000 kagad yung negatives sa presidente at sa lahat. Bakit kayo nagpasa ng ganyang batas? Kalokohan yan. Hindi nyo ba naintindihan yan? Makakasira. May mga tao po nagpapanggap na tao na hindi tao. Nagpapanggap na estudyante, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na businessman, nagpapanggap na maestra. Nag-uusap, naingganyo po yung mga kababayan natin. In a matter of days, nag-report po yung binanggit ko kahapon na kumpanya, naka 54,000 kagad sila na organic. Nag-report sila sa ambassador ng China. Si Ambassador Wang, na sinasabi lagi, ay patuloy ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Subalit marami tayong mga kaibigang nalilinlang. Ganon din po sa Pangasinan. Talamak po ang trolls dito. Yung gobernador nyo, yung mga mayors nyo rito, kung tamaan ng trolls. Yung kanilang structure, nagsisimula po sa Beijing, pababa sa embassy, tapos meron silang mga kumpanya at meron naman mga sub-companies na nag-organize local. Ito po, ito pinlas ko. Ito, hindi na maintindihan ito. Ito po yung kahapon, ito yung kontrata ng isang kumpanya, Infinitus. Sa Makati ito, tinake down na raw yung Facebook kaninang umaga o kagabi. Hindi pa sila nagre-reply. Mukhang pinatawag ito na, hindi pa rin nagre-reply ang China. Kaya ako hinihiling ko sa DFA, kay Secretary Manalo, I call upon the good Secretary of the Department of Foreign Affairs to summon today, Biyernes ngayon, the Ambassador of the People's Republic of China to explain this interference in our domestic affairs, which is a clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Lahat pinakialaman nila, pati sa malls. Hindi ko lang nadala noon sa hearing yung mga gadgets kasi nasa husgado na cases were filed against several Chinese sa El Grande, sa Subic, final na sa Regional Trial Court Branch 36 sa Tarlac. Cases were filed in Makati. Cases were filed in Palawan. Pending po lahat ito. Ito po yung mga pumapasok sa mga malls. Kunyari, nag-uusap yung dalawang magkaibigan, sasali sila, kasali na rin sila. At ang iniimbestigahan ngayon ng NBI, kung paano sila link doon sa mga online scams to finance their activities. Marami na-scam eh. Hindi lang fake news. So, ganong kalalim na yung ginawa nila. Department of Science and Technology, City, PhilHealth, nahack lahat nila. At marami pa hong iba na hindi ko babanggitin dahil nakakahiya na napasok yung mga ganong ahensya. Ang ibig ko pong sabihin, pinakialaman tayo ng China at papunta doon sa tanong mo, pati itong eleksyon na ito, pati itong 2025 elections, gusto nila, ang nakaupo ay pro-China senators na mayorya. Gusto nila ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Law. Tingnan niyo po itong, can we have some of the, yung mga utos para kay Presidente? Meron ditong mga messages na, ito po, ayan, tone and voice. November 26, 2024. Binanatan nila si BBM, binanggit pa yung tatay, the Marcoses are blah, blah, blah. Senator Bongbong Marcos, ito yan, like father, like. Ito yung command. Ito yung amplify ng mga troll. Ginawa nga. Yung mga nakakita nito, maniniwala.
O, si Presidente, bababa talaga yung survey. Kahapon, ginamit na naman. Ginamit na naman kahapon. Binaba na ng 20 pesos yung bigas. May order na naman mga ganito. Banatan niyo yung mga bigas na yan. So, ang dami na naman nagalit. So, pwede ba natin itaas? Ito yung talamak. At may pruweba ako na ginagawa ng Chinese Embassy. At merong isang lumabas, yung Reuters, alam niyo ba yung... Hindi ko na ikukwento. Alam niyo na yon kung saan nagkaroon tayo ng emotional reaction. Yun din. Yun din na nangyari. Pakita mo nga yung cheque ng ano. Ito yung isang uri ng pagbayad nila. Pagbayad nung Chinese Embassy, nakapirma yung consul nila, cheque ng Chinese Embassy, bank account ng Chinese Embassy, binayad sa isang troll company. Ano pa ba ang pruweba ang gusto natin? So, ito ay China Bank of China sa BGC Global City. Marami hong ganito. Ay, ayan, na yung kamay ko nga pala. Ayan. Yun ang account name, Embassy of the People's Republic of China. So, ano pa ba ang pruweba ang gusto nyo? Siguro ngayon, nakaamba na yung pagkilos ng National Bureau of Investigation para malaman yung at ng Securities and Exchange Commission yung kabuuan noong sino ang organizer, sino ang incorporators noong kumpanya. At marami pa hong ganyan. Hindi natin alam na nandito lang sa ating palipaligid. Regional po ang ginawa nila. Meron sa Visayas, meron sa Mindanao, meron sa Metro Manila. Corporation, hindi pa nagre-react pero tinake down na daw yung Facebook page. Tingnan natin po kung ano po ang kahinat na nito. Lahat po ito related. Pati po yung drone na nahuli namin, yung pinresenta sa akin kamakalawa. 5 po yung drone na yon sa Ilocos Sur, sa Masbate, sa Initaw, Misamis Oriental. Isa po sa San Pascual, Masbate nga. Meron pang isa. Lahat po ito ay mga surveillance submarine vessels underwater na lumulutang lang pag magre-report sa China. Meron silang boya na naglulutang sila at nagtatransmit ng message. Nasa hawak na po ito ng Naval Intelligence Authorities natin at Fino-Forensics na. Maliwanag po ito, coordinated lahat. Maliwanag po ito, iisa ang nagkukumpas, iisa ang baston. Maliwanag po ito, iisa ang direksyon. Pahinain po ang Pilipinas. Thank you, Senator Ping. Yes. It's actually scarier than we think, ano? Ito, election lang ito, ililipas ito eh. Let's look beyond this election, May 12 election. If you recall, only last month, March 2025, may nahuli yung NBI with the Armed Forces of the Philippines. Several Chinese and Filipinos na nag-iikot sa Malacanang, Camp Aguinaldo, US Embassy, and other installations. Nahuli ng mga equipment. And then before that, meron ding nahuli yung CIDG, yung PNP, yung IMSI Catcher, International Module Subscriber Identity Catcher, meaning cell site simulator. Ito yung nakaka-intercept ng mga messages sa mobile phones and other technical equipment. Chinese din ang nahuli dito. Inimbisigan ng NBI. So if you look beyond all this, medyo masyadong malalim. No? Remember, meron tayong mga EDCA sites. No? Particularly in Northern Luzon area. 4 yata yung naandyan. No? And ang mga sightings ng mga Chinese vessels, yung big vessels with escorts, mostly sa Northern Luzon. So, what does that tell you? Ibig sabihin, kung mayroong impending invasion ng Taiwan, sino unang tatamaan? Siyempre, yung mga EDCA sites because these sites, apparently, ito yung staging area ng mga logistical equipment and other probably war material ng US in support of Taiwan. So, masyado pong malalim ito and we would like to thank Senator Tolentino for the initiative na nag-conduct siya ng pagdinig. 2 hearings yung na-conduct niya. Ang dami niyang na-reveal. Ang daming revelations na
hindi natin dapat i-take lightly. These are very, very serious matters. Sabi ko nga, yung eleksyon lilipas yan eh. But there's something deeper. Tsaka yung mga drones, ano? Ito yung merong conductivity, temperature, depth. May mga sensor eh. And halos paligid ng Pilipinas kung saan na-recover ng mga fishermen. Ang another area ng concern is yung mga agencies na binanggit ni Senator Tol, Office of the President, ang nahack na data, alam nyo ilan ang total? More than 8 gigabytes. Just last April, I think 4.8 gigabytes. Yung July 2024, another 3.6 gigabytes. So 8 gigabytes. And these are data stored in the website of the Office of the President. Nika, 2 plus gigabytes ang nahack. So, napaka-vulnerable, and I'd like to urge the intelligence community, the National Security Council, strengthen natin, kailangan yung firewall natin, medyo tingnan natin mabuti. And there are experts in the Philippines, hired by private sector. Maybe we can tap the services of these people from the private sector na tumulong para makapag-put up ng stronger firewalls do sa ating mga agencies. Imagine NSC, NICA, DICT, DOST, na-hack. And we don't know, only God knows ano pa ba yung information na sensitive, na top secret information na nandun na sa kanila. By the way, yung Infinitus Corporation, yung ibang clients nito, and I think Senator Tol will validate this, Huawei, mga Chinese firms. So, anong sinasabi nito sa atin? Kailangan, medyo magising tayo, hindi ito yung election-related lang. Well, of course, sinabi nga ni Senator Tol sa kanilang initial findings, related sa election because they wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area under the water, 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. I was talking to Mr. Pangilinan about, kasi sila yung initially nagkakonduct ng joint exploration, nakikipag-coordinate with CNOOC, yung sa China Oil Company. Sabi niya talaga, ang daming resources beneath the West Philippine Sea. Dugtong-dugtong, and we should worry ourselves. We should not be complacent na ito election-related lang. No. It's even deeper than the election in May 2025. And we should think along those lines. We should look beyond the 2025 elections. This is something very, very serious. This is really an encroachment on our national security. By the way, in the area of legislation, alam niyo ba yung ating anti-espionage law? It was passed in 1941. Antiquated. Commonwealth Act 616. It needs to be amended or repealed. Why? Hindi na tayo attuned eh. Yung mga equipment ngayon, iba na. And even the penalties, napag-iwanan na tayo because alam niyo yung penalty pag peacetime? Not more than 10 years imprisonment. Not more than 10,000 pesos fines. Ganun lang sa yuan yun. So, kailangan strengthen natin yung sa legislation. Medyo i-revisit na natin, if not repeal, Commonwealth Act 616 or the anti-espionage law. Dapat magising na rin. Well, andito naman kami, and I think we will be one in saying na we really need to strengthen. Yung China nga, di ba napag-usapan natin last time, may 3 tayong probably helpless Filipinos na being accused of spying. And taas na ng kanilang parusa. Execution na yung maximum. And I'd like to think na kasi tayo una nakahuli ng mga spies dito na dinadrive ng mga Pilipino, nahuli na ng mga equipment. Well, the investigator in me would suggest na baka naman kaya hinulin 3 Pilipino pang prisoner swap
do sa mga nahuli na natin. Meaning, medyo tingnan din natin yung mga nahuli ng NBI at saka ng armed forces. Baka very valuable personalities ng Chinese intelligence. So, yun lang. I think I've covered enough. I'd like to give the floor to the others. Congressman Tulfo.